Hello po mga kababayan. Short video po tayo uli. Panic mode ngayon yung mga dilawan sa pag-file mga kababayan finally ni Bongbong Marcos sa pagkapangulo ng ating bansa. Sabay-sabay yung mga paninira. Black propaganda. Sabi dito sa report ng DCRH, isang emergency alert kuno ang notification na ito na lumabas sa mga cellphone matapos mismo mag-file ng COC si dating Senador Bongbong Marcos para sa pagkapangulo. Ang ibig sabihin po nila, pinalalabas, ginamit ng dating senador, mga kababayan, yung NDRRMC para sa propaganda sa politika. Sabi dito, emergency alert. Buong-buo ang malasakit sa bansa. Buong buhay ang maialay sa taong bayan. Bagong bukas na masagana para sa masa. Babangon muli ang Pilipinas. BBM sa bansa, BBM sa taong bayan, BBM sa masa, BBM Pilipinas. Hashtag BBM 2022. Ito daw mga kababayan yung laman ng emergency alert na ginamit ni BBM para sa propaganda as he filed her certificate of candidacy for president kanina. Ngayon, sinupla sila kaagad ng mga mamamayang Filipino. Wala ba na niya? O ngayon tanong, kayo po ba mga kababayan nakatanggap ng ganong emergency alert? Ako, ilan ang cellphone namin dito. Pag may mga emergency po, may typhoon, may lindol, may emergency alert yung NDRRMC. And all of us siguro nakakatanggap ng emergency alert. But today, wala man po. Ito mga dilawan, nasa panic mode na po sila. Dahil, rockstar yung rockstar kasi mga kababayan yung ito po mga kababayan yung situation kanina doon sa PICC. O sabi rito, pinagkaguluhan si Bongbong Marcos sa PICC habang bumababa sa sasakyan para kumaway sa mga supporters niya. Nakakakilabot ang hiyawan. Sabi ko sa inyo, kaya nagpanic mode sila. And yung kanina na sinasabi ko po sa inyong emergency alert, sinupalpal agad nagpalabas po ng advisory yung NDRRMC mismo. As reported by, hindi makita, reported by Manila Bulletin, basahin ko po. NDRRMC reacts to dissemination of mobile emergency alerts posing for the presidential bid of ex-Senator Ferdinand Bongbong Marcos. The mobile alerts are often issued by NDRRMC in times of disasters or calamities such as typhoon and earthquakes. Ito po yung statement from NDRRMC spokesperson na si Mark Timbal. We have received info about an alleged emergency warning received by certain people in a particular location about a certain personality. We wish to clarify that the NDRRMC does not issue this type of message for distribution to the public through our telco partners. Basa gaga. Cheap kasi, very very cheap yung propaganda ninyo. Lahat kasi kasinungalingan kayo. O ngayon, ano na pala ninyo?
right after na magpalabas yung DCRH ng ganong balita, here comes the clarification from NDRRMC. And even tayo mismo yung testigo, wala man tayong na-receive na MDRRMC alerts na nagsasabing si Bongbong nag-file na ng COC. Kung gagawa po kayo ng kwento, yung hindi, at least hindi yung aura mismo, maboboco po kayo. Patagal-tagal, lalim-laliman ninyo. Boko agad, basag. Mga kababayan, yung kanila pong propaganda. Our usage, sabi rito, of the Emergency Mobile Alert System only follows the prescription of Republic Act 1063-9 or the Free Mobile Disaster Alerts Law, which requires that warning messages must be hazard-specific, time-bound, and area-specific. You see, emergency notification issued today by the NDRRMC are only about rainfall warnings due to the current weather disturbance and nothing else. We are consulting with our telco counterparts about this incident, and so far, they have informed us that such a message did not come from them. So saan galing? Kung mayroon, galing lang naman sa inyo, imbento ninyo mga kwento. Kasi hindi man talaga nangyari na may emergency alerts na natanggap yung mga tao. Telling people, not of the emergency, kundi yung COC ni Bogok. Ang ina ng mga handlers ninyo. Kaya sigurado ito mga dilawan, inidoro na naman po kayo. Sigurado. Kasi gagawa kayo ng kwento, ang dali ninyong mahuli. You see? We trust that the National Telecommunication Commission will be looking into this matter. Our people can be assured that the NDRRMC reserves the use of its warning systems for their mandated purpose only. That is to provide proper and timely warning to our people regarding natural hazards. Saka, di ba? Sabi ng mga nag-react, did not come from them. So may ibang provider na pwedeng mag-send ng alert messages? Come on! BBM for President. Ayun. Never again to dilawan. Ayun tuloy yung naging reaksyon ng mga tao. Sige mainstream media, do all your best. Till the end, we will put him back in the palace to lead this country. BBM for President. O, kita ninyo. Demolition job, di pa nga eleksyon. Sabi rito, clearly it was a sabotage. Wala ba? It's fake news. Pure and simple mga kababayan. Sabi ko sa inyo, hindi sila po titigil. Kasi sabi ko nga kanina po, the reason for that, panic mode na po sila. Kasi once nangyari po ang clean and honest election, there will be a clean, honest election, orderly election ngayong May 9. Hindi malayo po that another Marcos will sit as President of the Republic of the Philippines. Tapos ito, may isa pang propaganda rito. Basahin ko po sa inyo. Pinos ni Larry Gadon. Sabi dito sa tawag dito placard, pagod na kami sa online class, pero mas pagod kami kay Marcos, KPL, Quezon City. Yung may dala ng placard, matanda na,
Sabi ni Larry Gadon, may tatay pala na nag-online class. Baka nga sila yung nag-enroll na. Sila yung sumasagot kasi sa mga sa mga online classes, nag-answer. Imbis yung bata, yung mga anak nila, sila na mismo yung magulang. Kita ninyo. May tatay na pala na nag-online class. Kung a-acting kayo, gawin nyo namang realistic. Masyadong halata. Basag na naman, mga kababayan. You see? Tapos itong ABS-CBN, sabi ng, basahin ko sa inyo. Abayas. Kasi after the filing, mga kababayan, yung COMELEC, mayroon doon na itong tawag dyan, parang board. Ini-encourage yung mga, hindi man siguro lahat, kung gusto. Kung ayaw, yung gusto lang siguro, pipirma sila sa isang covenant, diba? Ganon. For a peaceful, orderly election. So, pumirma doon yung dating Senador Bongbong Marcos. Sabi sa caption ng ABS, Abayas, look, former Senator Bongbong Marcos signs COMELEC's integrity pledge. The late dictator son is running for the presidency in Halalan 2022. Talagang nakadikit yung diktador. Amigo sa inyo. At yung basing po, nadamay pati yung anak ni Bongbong na si Sandro. Talaga sabi ko ito, mga walang magawa. So, minobilize nila ngayon yung mga matatandang dilaw at yung mga anak nilang mga dilawan din na brainwash ng kasinungalingan to attack, destroy through black propaganda ito pong pamilya ng Marcos, the Marcoses, mga kababayan. And kanina nga nasabi ko, sabi doon ng isang gumawa ng TikTok, tinawag mga kababayan si Sandro as he is running for congressman doon sa distrito nila. Tinawag na junior dictator. Ito ang sabihin ko po sa inyo. Ngayon si Bongbong, lagi ninyong sinasabing diktador. Okay, sabihin natin diktador yung ama. Yun ang gusto ninyo O sabihin pa natin na may mga korupsyon. Lahat ng gobyerno may korupsyon Sabihin pa natin ganon. Although yung mga cases of corruption filed against the Marcoses, wala man kayong napatunayan. Pero sabihin natin ganon. At mamamatay tao, mga acquisitions po ninyo. But I tell you, even Normie Suarez, mga kababayan, si Normie Suarez, isa sa mga pinakang matinding critics and enemy of the Marcos. Narinig ko sa kanyang isang interview. Tinanong siya tungkol kay BBM. Because nakita siguro na si BBM tumulong din as senator doon sa mga, yung issue sa BBL, so Bangsamoro. Tumulong siya doon. And he knows that BBM will be running to the top position siguro. And with that, iningi yung kanyang opinion. Ano niya masasabi mo? Na yung anak ng diktador could run for ganon, yung parang tanong sa kanya. Alam mo na yung sagot ni Normie Suarez?
I am a Muslim. Referring to yung paniniwala ng mga Muslims. Sa Quran siguro. The sin niya of the Father is not the sin of the Son. Neither the sin of the Son be the sin of the Father. Naintindihan niyo mga dilaw? You're worse than, Buti pa siya nakaintindi. At sa kanilang turo pala, sa Quran, sinasabi ng kasalanan ng tatay, kasalanan din niya. Walang pananagutan yung anak. At kung yung anak may kasalanan, wala din pananagutan yung tatay. In fact, in our laws of the land, ganon. Naging kriminal yung tatay, halimbawa, nakapatay, nagnakaw, ikulong mo yung anak. Anong batas yun? Anong klaseng batas yun? Diba? Anong klaseng pagkaintindi ninyo? Halimbawa, yung panahon ni Webb, remember the massacre? Visconde? Si Freddie Webb, yung anak, ang pangalan no? Hubert Webb. Ang akusado yung anak, ang ibig bang sabihin, kasamang ikulong yung tatay? Kasi anak yung akusado. Yun ang gusto ninyong palabasin eh. Kaya napaka-twisted yung pagkaintindi po ninyo. And I tell you, in Christian teaching po, in the scripture, basahin ko po sa inyo para it is similar doon sa sinabi ni Normie Suarez. So, anong religion ninyo, mga dilawan? You are Catholics. Di ko nila lahat Maraming Catholics na in BBM, in the Pamilya Marcos, mga Catholics sila. You see? O ngayon, kasalanan ba ng tatay yung kasalanan ba ng anak? Yung kasalanan ng tatay? Ano yung tinuturo ng Bible? O ito, basahin ko sa inyo. As written in Ezekiel 18 verse 20. Ito yung mababasa po natin. The son shall not bear the iniquity, pagkakasala of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall not be upon him, and the wickedness of the wicked shall not be upon him. Naintindihan ninyo mga polpol na mga dilawan? Bugo kayo. Sino nagturo sa inyo yan? Si Damaso? Palibasa si Damaso? Kukuha lang ng bersikulo, i-interpret niya ng kung anong gusto niya. Napakalinaw. Mismong si Propeta Ezekiel in the Old Testament book ang nagsabi, ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng anak. Neither yung kasalanan ng anak, kasalanan ng tatay. Ang kasalanan, sabi nga dito sa atin, mga kababayan, lagi kong naririnig yun sa mga matatanda. Ang kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. Kung may pagkakasala si Juan, habulin mo si Juan. Huwag mong idamay si Pedro, wala siyang kinalaman. By analogy, applying this principle and teaching, mga kababayan, halimbawa na nagkasala si Ferdinand Marcos, si Apo Lakay. Anong kasalanan ng anak doon? Ba't ninyo kailangang papanagutin si Bongbong Marcos? Yun ang gusto ninyong mangyari. Tama ba yon?
Sabi nga natin, patay na si Ferdinand Marcos. Ano pa problema ninyo doon? Ba't inaaway pa ninyo yon? Gusto ninyo, punta ninyo kung nasaan ngayon si Apulacay. Bleeding hearts kasi kayo because all your accusations against the Marcoses failed. You failed to prove beyond reasonable doubt. In the hundreds, 900, more than 950 nga pala. Yung kala ko nga 930 lang. Cases all throughout the world. Walang nag-prosper po. More than 30 years, 3 decades of litigation in trial. Wala kayong naipakulong, kaya bleeding hearts kayo. Ngayon, wala kayong tigil sa propaganda. We know that you are funded by the cabal, the elite, the oligarchs, the yellow oligarchs controlling the wealth of the nations. Hindi lang nation of yung bansa natin. Yun ang totoo niyan. Kaya hindi kayo mapakali. Kasi kitang-kita na, mga kababayan. Diba? Kitang-kita kung gaano tinanggap last 2016 election na supposedly BBM yung nakaupo. Nakikita ninyo sa crowd. Kung ano ang crowd noon ni President Digong. Kung gaano kapopular si President Digong in 2016. Ganon din noon si BBM. Tapos ang nanalo, alam na ninyo. And this time, the same popularity, mas tumindi pa nga O, kaninong kasalanan yon? Sa inyo mga dilawan. Why? Kayo yung nag-promote kay BBM. Palagi ninyo kasing binabanggit yung mga Marcoses. Yan tuloy. Rockstar tuloy yung dating ngayon Sabi ko sa inyo ni BBM. At pag nagkataon mga kababayan, lulunurin ito kahit na si Inday mag-file. Kaya I encourage Inday, huwag na mga kung ano-ano pang mga. Hindi na po yun tatalab. Hindi na. Pumail ka na, tapos si Lomi, pumail na kayo. Para anim yung candidates for president. Di marami kaming pagpipilian. Di ba? Para kayo na mga original dilaw in mutation, 5 kayo Mag-ati-ati kayo ng boto ng mga dilawan. Diba? Yung para kay BBM na boto, solido yon siyempre. Kasi yung dilaw, sabi ko nga, pinanganak kayo because you're opposed to Marcos. The Dilawan forces pinanganak dahil doon. And this time, sinasabi dito sa isang propaganda pa, may 20, ilan ba to? Kung ano-ano na lang. Dali lang po. May mga grupo daw. Sana yun. 31 groups siguro yun, yung sinasabi po. Baka, ito. Dali lang po. Ito na lang. Mahina kasi yung ano. may 31 groups daw. Sana yun. Nagkaisa ang 31 grupo
ng mga kabataan mula UP Manila sa pagkontra sa pagtakbo bilang Pangulo ni dating Senador Bongbong Marcos dahil anila walang makabuluhang napagtagumpayan ang dating Senador. Bugok! Elaya kayo. Kung ano-ano pinagdadaldal ninyo. Ba't hindi ninyo tingnan yung Senate records? Ano ba yung mga inisponsoran na mga batas? Ano na ipasa? Ganon. Ba't hindi nyo tingnan? Ba't hindi ninyo tingnan yung track records ng dating senador nung siya pa ay congressman, vice governor, ring governor ng Ilocania o ng Ilocos Norte? Pero siyempre, di man ninyo yung titingnan. Alangan man tingnan ninyo. Pag tinignan ninyo kasi mapapaya kayo. So anong problema ninyo sa pagkandidato? Kayo lang ba may karapatan magkandidato? Di wag ninyong iboto si Bongbong. Di man talaga kayo boboto. Kami nga, ako nga, ayaw ko sa mga dilawan, pero I encourage you to file. I encourage Lomi to file. I encourage Inday to file. Pero kayo, ugali ninyo, gusto ninyo, yung inyo lang ang mag-file. Ano kayo, sinisurte? Kayo na lang yung tao rito. Bulok. Mag-file ang gusto mag-file. Ang pipili po mga tao, including you. Kung ayaw ninyo sa kandidato, di huwag kong iboto. Like me. Sabi ko, I'm done with the Duterte. Hindi ko iboboto. O saka. Pero hindi ko huwag ka na magkakandidato. Ba't ako magsasabi ng ganon? Karapatan yun ni Inday na magkandidato. O di ba? Si Lomi, magkandidato ka. Para makita natin kung sino yung mananalo. Kung manalo kayo, hindi, kuhan muna ako, timing ako. Di ba? Titingnan ko kung maganda yung ginagawa ninyo. Pag no okay, I'll support. Kahit hindi nanalo alimbawa yung kandidato ko. Ganon dapat. Pag hindi, di withdraw. Tulad ng ginawa ko, withdraw ako. Kasi wala. Sayang. So, kayo, napakasama ng pagkalason, matindi yung pagkalason sa tuktok ninyo. Tapos you accuse ni Marcos of being a dictator. Kayo yung dikta ng dikta. You're dictating your will. Yung gusto lang ninyo. Di ba? Gawin ninyo yung gusto ninyo. Iboto ninyo yung gusto ninyo. Kami, buboto rin namin kung sino yung gusto namin. Naintindihan ninyo mga bugok? Yun lang po, mga kababayan. Umaba na yung... Maraming salamat po. Paki-subscribe po ninyo yung ating bagong channel, Marvelous DTV. Ako po si Dante. Salamat. Bye-bye.